O, di ba? O, kamakailan lang, si Brother Rene, di ba? O, bata pa po yun. Yung asawa ni Brother Rene. So, condolence kay Brother Rene. And I'm praying for him. His family. Ano na po ba? Hindi natapos doon. Inabukasan, meron akong balitaan sa amin. Namatay, kamag-anak ng ka-office mate ko. Oh. Alam po ba? Amen? Yung pananampalataya natin. Ang ibig ko sabihin, ang gusto kong puntuhin dito mga kapatid, ang tao saan umaasa? Saan ba talaga umaasa ang tao? Saan ba sila nananampalataya? Saan ako may pananampalataya? Saan ka nananampalataya? Pag may sakit ka, saan ka pupunta? Di ba sa doktor agad? Amen. O di ba, medicine agad? Wala namang masama doon. Okay po yun, okay. Kasi yung isang may nabalita akong namatay mga kapatid, tinabi niya yung sakit niya. May naramdaman na siya, hindi niya, tawag dito, hindi niya pinansin. O, tinago niya, hindi siya sinabi, so okay lang siya. Para bang in-overcome niya yung sarili niya na sama rin siya sa mga activity nila, tuloy-tuloy lang. Tapos medyo nung nahihirapan na siya, nakakaramdam na parang nahihilo na yata ako, yan, hindi na ito magandang ramdaman ko. Dinala na ngayon sa ospital. At nung dinala sa ospital, sabi niya, o yun, ang tanning na, degree, o kung anong degree na malapit na siyang bawian. Malala na. Ang sabi ng doktor, kung nagapang ka, maaaring nasagip pa. So, nawala. Naman niyo po? So, kahit na yung sabihin mo, may sakit ka, tapos, hindi, kailangan ko labanan to. Wala to. Mga kapatid, wala yan. Anong wala? Wala magagawa ang tao. It is a matter of good opinion towards God. Bakit mo sinasabing wala? Naniniwala ka bang may Diyos? Naniniwala ka bang may Diyos na nagpapagaling? Oo, naniniwala ako may Diyos. Pero hindi mo alam kung paano ka pagagalingin ng Diyos. Ang sabi dito, without faith, you cannot please God. Amen. And He gives you all things. Ibig sabihin mga kapatid, sa lahat na nangyari sa buong paligid natin mga kapatid, kahit yung pandemic na yan mga kapatid, hindi po gawa ng Diyos yan. Kahit sabihin mong gaano kasama ang tao, hindi pa rin galing sa Diyos ang pandemic. God is always good. Amen. Amen. At pinatunayan ito ng Panginoon nang namatay siya sa krus. Wala na po ba? Kaya nga sabi dito mga kapatid, God did not spare His own Son. Hindi, ano sa spare yung Tagalog? Yung Tagalog na spare? Hindi ipinagkait. Hindi itinago niya yung kanyang anak. God did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. For us all. All. Mabuti masama. Nakakilala hindi. He delivered Him up for us all. Amen po? How shall He not with Him freely give you all things? Nung ibigay ng Panginoon, ng Diyos ang kanyang anak, ibinigay na sa inyo ang langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Nung ibigay ng Diyos yung kanyang anak na si Jesus, ibinigay na rin sa inyo ang langit. Yung pinipray natin na, Lord, give us today our daily bread. God gave you the bread. And that bread is our Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, I am the bread. I am the living bread. Amen? Tingnan natin yung istorya ni Sarah. Kung paanong ginawa ni Sarah. Next verse. By faith, ito ha, by faith. Without faith, we cannot please God. By faith, Sarah herself also received strength and conceived seed, and she bore a child when she was past the age. Ano yung past the age? Matanda na. Alam nyo noon mga kapatid, hindi ako naniniwala. Ngayon nababasa ko yan, pero sabi ko, Old Testament yan eh. Pero ito mga kapatid, nasa New Testament eh. Chapter 11 verse 11. Tama po ba mga kapatid? Amen? So ibig sabihin, hindi ito sa panahon lang nila. Maging sa panahon po natin ngayon, nandito po ito. Kaya lang, wala pong nangangaral. Nandiyan po ba tayo? Amen? Ibig sabihin, si Sarah, matanda na po siya. Pero by faith, makinig tayo mga kapatid, naging bata. Pinabata ng Panginoon si Sarah.
At ano pong dahilan? Because she judged him faithful who had promised. She judged. Ibig sabihin, ang tingin niya sa Panginoon, God is faithful. God is faithful. Judge him faithful. Ano mang bagay sa buhay natin, mga kapatid, makinig po tayo dyan. Ano man nangyari sa buhay natin na para bang walang-wala na, may dumarating sa buhay natin na para bang hindi natin kagustuhan, hindi ito ang ini-expect ko. Ang ini-expect ko, pagpapalain ako ng Panginoon, pero hindi ito nangyari. Makinig tayo, mga kapatid. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Remind yourself that God is good. And God is faithful. Kahit hindi nangyari sa inyo, sabi niya, kala ko ba makakapasok na ako ng trabaho ngayon? Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ang Diyos hindi kumikilos. Remind yourself, God is faithful. Judge Him, faithful. Si Sarah, matanda na, mga kapatid. In his past age, sabi niya, paano pa ako magbubuntis? Paano pa ako maglilihi? Matanda na ako. Alam niyo, matanda na, wala nang kayang, wala nang, yung urge. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Yung urge, wala na. Paano? Pero ang Panginoon, God is, because He judged him faithful, nangyari po. Nag-conceive po si Sarah. Binigyan siya ng bagong katawan, bagong, yung sinapupunan, yung womb, binago. Your youth is renewed like eagles. Hindi po imposible, hindi natin pwedeng sabihin, panahon na yan, hindi, mga kapatid. Believe, by faith. Yung mga nagsasabi na, hindi na panahon na yan, yun yung mga taong ayaw maniwala. Hindi naniniwala. But for us, we believe. Amen? We believe in the Lord Jesus Christ, and when He gave us His Son, mga kapatid, we receive heaven. We receive all the blessings in heaven. In heavenly places. And kung hindi man ito nangyari, mga kapatid, judge Him. He is faithful. God is faithful. Kung hindi man ngayon, God will turn this good for me. Amen po? Amen po mga kapatid. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alam nyo, ito nga mga kapatid, kung minsan sa sarili natin, mas mabilis tayong mag-react sa negative. Di ba? Mabilis tayong mag-react. Halimbawa, malas, lugi. Tapos, imbis na gumaling, lumalala. Mabilis tayong mag-react ng ganon. Amen? Amen. Katulad ni Jacob. Next verse. Ito yung sabi ni Jacob. And Jacob, their father, said to them, you have bereaved me. Joseph is no more. Simeon is no more. And you won't take Benjamin. All these things are against me. Yung against the world ka na. Wala talagang nangyari. All these things, yung mga, diba, nawala na si Joseph, yung anak niya nawala na, nalugi na negosyo, nawala ng trabaho, nawala ng bahay, nagkahiwalay sila. All these things are against me, sabi ni Jacob. Amen. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Doon pumapasok yung depression. Wala siyang makitang mabuti. Lahat na lang difficulty sa buhay niya. Nawala na si Joseph, yung bilang ama, sabi niya. Kaya sabi niya, all these things are against me. Amen? Pero hindi niya alam, mga kapatid. Ito yung istorya na ito, mga kapatid, na si Joseph ay nasa Egypt. At ang sabi na hindi niya alam, mga kapatid, yung anak niya na si Joseph, hindi niya alam, buhay si Joseph. Nandiyan po ba kayo ang istorya niya, mga kapatid? Hindi niya alam buhay si Joseph. At si Joseph ay may ginagawa lang, gumagawa lang siya ng paraan para yung mga kapatid niya ay ma-realize nila kung ano yung mga pagkakamali nila. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen? Ma-realize nila. At makita nila, tingnan niyo si Joseph hindi agad nagpakilala sa mga kapatid niya. Amen? So, sabi niya, sige, kung buhay pa yung tatay niyo, sige, para maniwala ako sa inyo, iwan niyo dito si Benjamin. Dalhin niyo dito si Benjamin. Ngayon, bago kayo umalis, iwan niyo dito si Simeon, yung kapatid. Oh, amen? Amen? Wala na. Ano ba na talaga po? Hello?
gusto sabihin dito mga kapatid, sometimes sa buhay natin, yung nararamdaman natin na para bang against na. Against na lahat sa'yo. Lahat ng pag-asa. Ako niyo po. Si Jacob, ganun yung sitwasyon niya, wala nang pag-asa. Pero ang hindi niya alam mga kapatid, si Joseph gumagawa sa ikabubuti nila. Para magkasundo sila, magkaroon ng malasakit. Nakuha nyo? Sipin nyo itong magkakapatid na to, itong 12 tribes na to mga kapatid. Nagawa nilang ibenta yung kapatid nila. Diba? Saka nakita ng kapatid, benta mo kapatid mo. So, kumbaga sa wala dun yung malasakitan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sa mga pamilya. So, si Joseph mga kapatid, kilala niya yung mga kapatid niya. Kaya sabi niya, alam niya, siya yung nabenta eh. Kaya sabi niya, sige, kung nandiyan yung tatay niyo, may kapatid ba kayo? Opo, si Benjamin. Si Benjamin, kapatid niya yon sa nanay. Sa nanay, yun na talagang kapatid niya. Ito mga kapatid niya to, mga half-brother lang niya to. Sabi niya, sige, kunin niyo. Hindi ako naniniwala. Kunyari lang siya na, hindi ako naniniwala may kapatid kayo. O, di ba? Hindi ako naniniwala. Pero ang totoo lang mga kapatid, tinuturuan niya sila na magkaroon ng malasakit sa isa't isa. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Tapos, kaya sabi niya, iwan niyo dito yung kuya niyo. Puntahan niyo doon, dalhin niyo dito si Benjamin. Kaya nung si Jacob mga kapatid, dumating yung mga anak niya, sabi niya, tatay, pinapupunta po si Benjamin, kukunin daw po namin. Ano? Ba't mo kukunin? Wala na nga si Joseph, kukunin mo pa to si Benjamin. Ito na nga yung natitira. Kasi si Benjamin at si Joseph, magkapatid, tama ba? Alam niyo po ba yung story nito mga kapatid? Yeah. Oh. Kumbaga, anak niya to sa yung talagang totoong mahal niya. Kumbaga si Benjamin na natitira. Nalungkot na siya kay Joseph, pero hindi niya alam buhay si Joseph. Amen? So sabi daw nung gobernador ng panahon na si Joseph, dadalhin si Benjamin sa kanila. Kaya sabi ng tatay, ito na lang natitira, kukunin niyo pa, wala na natitira sa akin. Tapos nasaan yung kuya niyo? Nandun po, iniwan, kasi hindi po naniniwala sa akin eh. Bilang ano po yun, parang ang tawag doon, hostage yun eh. Ano ba sabi niya? Lahat na lang, natira na sa akin. Wala na, against all. Nawala na si Joseph, nawala na si Benjamin, pati si Simeon nawala, 3 anak. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Pero ang gusto ipakita sa atin dito mga kapatid, ang Diyos tumikilo sa kanila. Hindi nila alam mga kapatid, binabalik sila, nire-restore yung relasyon ng magkakapatid. Kaya nga dito, tumayo dito si Judah. Sabi niya, Ama, tatayo po ako. Kapag hindi binalik si Benjamin dito, ako po mismo ang mananagot. So baga, inahalay na niya yung sarili niya. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Amen? Kaya nung hindi siya makita, hindi niya maintindihan mga kapatid, kung talagang nung nalaman niya na hindi niya alam na buhay si Joseph. Hindi niya alam, buhay si Joseph. Pero nalaman niya sa banda ron, buhay pala si Joseph. So, ang gusto sabihin ng Panginoon sa atin mga kapatid, sa atin ngayon, kaya ako sinasabi sa atin yan, because we have heavenly Joseph. Our heavenly Joseph is our Lord Jesus Christ. Siya yung nauna sa atin doon. Alam po ba mga kapatid? Siya ang heavenly Joseph natin. Na kung ano man yung sitwasyon na nangyayari dito sa buhay, Hello. 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 Kung ano man yung nangyayari sa kanyang mga kapatid, ay ang Diyos ang gumagawa. Kaya nga, He worked all things for good to them who love God. Kayang pihitin. Makinig tayo mga kapatid na kayang pihitin ng Diyos anumang sitwasyon sa buhay po natin. Nandiyan po ba tayo? Amen. Amen. Palakpakan ko muna natin ating Panginoon. So, paano po tayo? Paano po yung pananampalataya mga kapatid? Simply, ang pananampalataya mga kapatid is to have a good opinion. Amen? Dito tayo tumingin mga kapatid. Hindi minsan,
si Jacob, hindi niya naisip na maaring buhay yung kanyang anak. Nandiyan po ba tayo? Ni minsan hindi sumagi sa isip niya. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, ni minsan naisip po ba natin na yung ating heavenly Joseph, si Jesus Christ, naroon ngayon sa langit at handa tayong ibigay ang lahat ng kailangan natin. Sabi ng Panginoon, humingi kayo sa pangalan ko, ibibigay ko sa inyo. Oh, maliwanag po ba mga kapatid? Kumbaga, sumagi ba sa isip natin yan? Amen? Ang daming bahat. Ang daming bahat. So next verse, ibaba natin tingnan natin sa itong Romans chapter 4. Yung Romans 4. Ayan, dito. Tingnan nyo dito. Tingnan natin ito. Ito si Abraham. Aliwanag po? Tingnan natin si Abraham kung anong meron kay Abraham. Si Abraham, siya po yung father of faith. The father of faith. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God, and through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Pakibasa yan, try nyo sa Tagalog. Pakibasa. Hindi nangina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa ay 100 taon na siya noon at ang kanyang namang asawa si Sarah ay baog. 20. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Yan, strengthened in faith. Amen? He was, kumbaga, si Abraham, anong meron kay Abraham? Tingnan natin kung anong meron kay Abraham. Matanda na siya, pero hindi nanghina yung kanyang pananampalataya. Makinig tayo. Hindi ito, mga kapatid, yan yung mas malakas ang pananampalataya o mahina ang pananampalataya o malaking pananampalataya, big faith or great faith or small faith. Hindi po yan tungkol doon. This is about the good opinion. How you have. It is having a good opinion towards God. Kung anong opinion meron ka sa Panginoon. Anong opinion mo sa Panginoon? Is He good? Nagagalit ba ang Diyos sa'yo? Is He for you or against you? Nakaya mo ba mga kapatid? Kung may sakit ka ba ngayon, ano bang iniisip mo? May kinalaman ba ang Diyos dyan? So you must have a good opinion towards God. Na maisip mo, wala. Wala. Tayo nasanay doon mga kapatid na kung ano man yung naranasan natin, resulta yun ng ating kasalanan. Kung di man tayo dinirinig ng Panginoon dahil sa tayo ay nagkasala. Yun ang isip natin. Tama po ba? Pero hindi mga kapatid. It is a matter of having a good opinion towards God. Ano yung ibig sabihin niya? Kahit na matanda siya, kahit na uugod-ugod na siya, sabi niya, he's 100 years old, at yung kay Sarah, mga kapatid, alam niya, kayang gawin ito ng Diyos. Kayang baguhin ito. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya siyang babatain, kaya siyang magbuntis. Amen? Amen. Kahit na matanda na siya, that is having a good opinion towards God. Maliwanag po. Amen? Nung minsan, Sister Lala, di ba, na ano yun? Bumagsak yung palayan nila ng bagyo. Tama po ba? Oh. Ano nangyari mga kapatid? Wala na. Lugi si Pastor Rudy. Bagsak yung mga palayan. Hanggang ngayon, baha pa rin. Ano nangyari mga kapatid? Yung pala, may plano ang Diyos doon. Hindi plano mga kapatid, kumbaga, ang supply ng Panginoon nandun pa rin. Ano yun? Doon sa palayan nila, umani ng hindi pala palay ang aanihin ni Pastor Rudy doon. Mga isda. Mga tilapia. Oh. Eh, po ba mga kapatid? So, nire-restore ng Panginoon. Nandiyan ang Panginoon. Baga, paano na? Ano na mangyari? Lugi na. Hindi. Have a good opinion of God. That is faith. Kaya sabi dito, but was strengthened in faith. Ano yung faith?
Having a good opinion towards God. Strengthen. Palakasin mo, ang God is faithful. Huwag naman yung gano'n mga, may nagsabi mga kapatid, ang Diyos ay faithful. Kasi, hindi ako pababayaan ng Lord. Ang tindi na ng hirap ko dyan eh. Hirap na nga ako. Ang tindi ng sakripisyo ko dyan. Mga kapatid, nasa laman pa rin yun eh. Amen? Hindi ganon. Na, pababayaan ba tayo ng Diyos? Sa tagal ng taon ko sa Panginoon, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ang tagal ko na sa Panginoon eh. Meron ganon. Narinig na po ba yan mga kapatid? May mga ganon. Para bang, akala nila yung tinatanggap nila sa Panginoon ay bayad doon sa sakripisyo nila. Katulad nito, linggo-linggo ako nagsisimba sa Panginoon pag hindi pa ako pinagpala ng Panginoon. Kahit hindi ka nagsisimba. If you have faith, God, you receive the heavenly blessing. Pagpapalain ka ng Panginoon. But I'm not promoting you not to attend. Amen po ba mga kapatid? Kasi ang sabi ng Panginoon, God's goodness leads you to repentance. Hindi ka tanggap ng, ang Diyos mapagpapalain. Ang Diyos mabuti sa akin eh, hindi naman kami pinaghihirap. Kaya kahit hindi naman ako umatin, pinagpapala ako ng Panginoon. Sira ka na dyan mga kapatid. Amen? Dinadaya ka na. Kasi God's goodness leads you to repentance. Ano yung repentance? Yung nagbabago ka, ang Diyos ay mabuti. Pag nalaman, pag you have a good opinion of God, siya ay mabuti, siya ang nagsusupply sa inyo. Lagi kang lalapit. Tama mo ba? Lagi kang lumalapit sa Panginoon. Mahirap, umuulan, bumagyo, o ano man, mawala, meron ka, lagi kang lumalapit because He is your supply. Amen? At sasabi dito, but was strengthened in faith. Kumbaga, lumakas siya eh. No? Yung opinion niya sa Panginoon, lalo niyang pinalakas. At sabi doon, giving glory to God. Glory. Giving glory. Nagbibigay ka ng, pag sinabing giving glory, nagbibigay ka ng magandang imahe ng Panginoon. Yung bang, hindi mo siya, kumbaga sa ano, sinisiraan siya ng demonyo sa atin eh. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Sinisira niya, huwag kang maniwala sa salita ng Diyos. Salita lang yan. Hindi. Sabihin mo totoo, God is faithful. Hindi babali ang Panginoon sa mga pangako ng Panginoon. Amen? Oh, next, ano, tingnan natin. Okay, tingnan nyo dito. Tininan ko yung ibig sabihin ng glory mga kapatid ha. Tingnan nyo dito. Ano yung glory? Sa Tagalog, pakibasa. Verse 19, para alam natin. Hindi na hina ang kanyang pananampalataya. Verse 19 na tayo. Yung sa glory. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Yan, nagpuri. Yung giving glory, nagpuri. Dito tayo mga kapatid. Giving glory. Ano ba yung glory? Yung glory mga kapatid sa Greek word, doxa. At meron pong tatlong itong meaning. Translated doxa, may tatlo pong meaning. Tingnan niyo yung meaning ha. Number 1, opinion, judgment, view. Yung glory ha, yung ano sabi niya, kaluwalhatian. Okay. Minsan nagbabasa tayo, ano pong kaluwalhatian niya? Opinion, judgment, view, number 1. Number 2, in the New Testament, always a good opinion concerning one. Always a good opinion. Dito tayo yung mga kapatid. Pag kayo may mahal na, halimbawa anak nyo, kilala nyo talaga, mahal nyo talaga ang anak nyo, nawala sa inyo, hindi nyo nakita. Tapos may nagbabalita sa inyo, na ganito na ginagawa ng anak mo. Hindi ka madaling maniwala eh. Di ba? Bakit? You have a good opinion of your son. Hindi gagawin ng anak yun. Hindi gagawin niya yun. Nakuha niyo mo ba mga kapatid? Hindi, gano'n na. Hindi gagawin yung kilala ko yun. So that's a good opinion. Tama po mga kapatid? Na ang pinag-usapan dito sa Diyos, yung good opinion sa Panginoon. Na kahit anong mangyari, kahit anong nangyari sa buhay natin, God loves you, God will supply to you healing, health, maging kung ano man sinasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Amen po ba? Kung gusto niyang pag-isahin, i-restore yung pamilya mo, pagsamahin, ayusin ang relasyon ng mga anak mo, yung pamilya mo, ibibigay sa'yo ng Panginoon niya. Alam po ba? Amen? So, concerning Him, resulting in praise, honor, and glory. Number 2. Number 3, tingnan niyo to. Splendor, brightness, magnificence, excellence, dignity. Number 3. Amen?
Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yung glory mga kapatid na very aware tayo o sanay tayo, common to us, is number 3. Nandiyan ba kayo? Ano yung brightness? Yung pag sinabing glory, yung kalwalatian, yung kagandahan ng Panginoon, yung splendor, yung dignity ng Panginoon. Di ba? Amen? Amen. Now, hindi tayo nasanay dito sa number 2. Ano yung number 2? Sa New Testament, always a good opinion concerning God. Always a good opinion of God. Hindi lang yung kalwalatian niya, kundi good opinion. Pag pinagpala ka ng Panginoon, thank you Lord. Tama lang. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Good opinion mo yun eh. Good opinion yun. Kumbaga, para bang hindi ka nagugulat. Ay, pinagpala ka ng Panginoon. Ay, pinagaling ka ng Panginoon. Hindi ka nagugulat kasi you have a good opinion. Ako yung buho mga kapatid. Palapakan mo muna natin ang Panginoon. Sa Genesis chapter 3, next verse. Next verse. Alala natin to. Genesis chapter 3. Now the serpent was more cunning than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Ano naalala natin dito? Si Eva. Tama ba? Si Eva. Yung tinukso si Eva nung ahas. Tama ba? Amen? At ito yung unang mention ng temptation ni Devil, ng Satanas, ni Devil. Na ano yung unang temptation? Ito yun. Ito yung sinabi niya. Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Sa Tagalog, pakibasa. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Hindi, yung tatong line lang na to. Isang araw tinanong ito ang babae. Totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang lunang kahoy sa halaman? Oh, dito tayo tumingin mga kapatid. Ito yung unang pagkaka-intentation ni Satanas, ano masabi? Yung devil sa tao. The first time na tinempt niya yung tao. Ha? Unawain natin, no? Saan niya unang tinempt? Doon sa salita. Has God indeed said, You shall not eat. Has God said indeed, You shall not eat of every tree of the garden? Yung salita. Tama po ba? Balikan natin. Next verse. Ano ba ang sabi ng Panginoon doon? Yan. Ito ang totoong sinabi ng Panginoon. And the Lord commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat. You may freely eat. But at the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day you eat of it, you shall surely die. Dito tayo tumingin mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, Of every tree of the garden you may freely. Ano ang grinap ni Satanas? The word freely. Tinanggal niya yung word freely. Libre. Pag libre, walang bayad. Iba yung may bayad. Amen? Balikan ulit natin. Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Dito tayo tumingin. Dito natin manawan yung temptation ni Satanas sa tao. Gusto niya lagi na maiba ang opinion mo sa Diyos. Ano yung opinion sa Diyos? Ang sabi ng Panginoon, makakain mo lahat. Makinig tayo mga kapatid. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng halaman, punong kahoy na masasarap kainin. Kinuha lang niya ang isa. Ang sabi niya, huwag mo itong
kakainin. Isa lang. Nakuha niyo po ba mga kapatid? So, bakit? Sabi niya, pag kinain mo to, mamamatay ka. Ibig sabihin, yung isang puno na yon. Ang tanong, Pastor, yung isang puno na yun, ba't naglagay ng masamang puno doon? Makinig tayo, hindi po masamang puno maging the knowledge of good and evil. Walang masamang puno na itinayo ang Panginoon. Nandyan po ba kayo? Amen. Eh bakit pinagbawal yung puno ng good and evil? Ipinagbawal yun mga kapatid. Mabuting puno po yun. Pero ipinagbawal yun sapagkat hindi makabubuti sa tao. Nakuha niyo po? Hindi makakabuti sa tao. Hindi kayang i-handle ng tao ang kautusan. It's like representation of the law. Walang makatutupad ng kautusan. Amen? Alam nyo yung kautusan, 10 Commandments, sabi natin, tama po ba? Pero nung in-expose yan, umabot po yan ng 600 na mga laws, rules, and regulation. Hindi lang yung huwag kang papatay. Nakita niyo yung nakaraan mga kapatid, na sabi doon it is a law. Na sabi niya, sino mang magkasala, magdadala ng hayop. Tama po ba mga kapatid? Napapatayin. At kung ano man yung ninakaw niya, ano man yung sinira niya, ay kailangan i-restore niya yon ng in full value. Tama po ba? And add 1/5 more. 20%. So, ibig sabihin, dadagdagan pa po yun. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen? So, that is the law. So, wala po yun sa 10 Commandments, pero pag in-explain po yun, kaya nga si Moses may 5 books. Wala pong makakatupad ng kautusan. Yung tree of knowledge of good and evil representing the law. It's like the tithe. Amen po? It's like the tithe. Nasa Diyos lang yan. Ang Diyos lang ang pwedeng gumamit po niyan. Ang Diyos lang ang pwedeng tumupad niyan. Ang Diyos lang ang pwedeng, hindi mo pwedeng ipagmalaki sa Diyos na, Lord, kaya kong sundin yan. Hindi. Ang Diyos lang makakagawa yan. Hindi mo pwedeng ilagay yung sarili mo bilang Diyos ka. Ang tao kahit kailan hindi niya pwedeng ilagay yung sarili niya na siya ay Diyos. Hindi. Pag Diyos ka, ibig sabihin yung Diyos ka, kaya mong tuparin ang kautusan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Ang Diyos lang makakatupad ng kautusan, kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Maliwanag po? Kaya ngayong December, meron tayong December, Christmas mga kapatid, pinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, to you, a child is born. A son was given. Tingnan nyo, child and son. Child, meaning, bilang tao, ipinanganak siya. Bilang Diyos, ibinigay siya. Son. Son of God. Child, pinanganak in the flesh. So, ang Panginoon sa Kristo, mga kapatid, ay fully